Kayo ngayon ang magsabi, mga kababayan. Kayo kaya ang masampahan ng isang simpleng libel case. At pagka isa-serve ang warrant ay ganito ang mga taong magsasadya sa inyo para mag-serve ng warrant madaling araw. Palagay nyo, buong community nyo kaya hindi mabubulabog? Buong community nyo kaya ay hindi magugulantang sa kanilang masasaksihan? Akala mo may gerang kapatid na Dani. Do you think all these men are operatives of NBI? Agent ba ng NBI lahat ito? Ha? Yan ho, mga nakikita nyo na yan. Ayan ang nakaputing t-shirt na yan na humimas ng kanyang tiyan. Ha? Napapansin. Yung footage naman po natin ng mga preliminary investigations na ginanap dito po sa Marikina. Ayan, nakikita niyo yung pagbubukan dyan, Bro Josel. Do you recognize that? Yeah, exactly. Anong ginagawa ninyo dyan? Anong interest ninyo dyan? Yun ang tanong namin sa inyo. Bakit nagkaganito ang mga ministro ng Iglesia ni Manalo? Pati yung aming diskusyon, pakikialaman mo, hindi na tama yung ginagawa mo na yan. Parang kang hindi abogado niyan. Live po ngayon yung nabasuyan lang nating pinto sa studio. At yan mismo ang Attorney Lazaro na may dala daw na kung ano. Hindi nyo dapat pakialaman yung wala kayong jurisdiction. Hindi nyo naman programa. Atupagin ninyo yung programa ninyo kung paano kayo makasasagot kay Brother Eli ng tama. Wala pa kayo isinagot na tama Lagi kasi kayo mali. Dahil ito ang lundo ng decision ni Judge Legasto ng Regional Trial Court ng Quezon City. Dito ngayon sa order niya, denying, nakalagay, persuaded as this court is by the attendant facts, this court is constrained to rule that by virtue of the absence of compliance with the essential requisites for the issuance of a preliminary injunction, the probational remedy prayed for by the plaintiff cannot therefore be granted. Ano yun? Kailangan mayroong clear right ang Iglesia ni Cristo. Hindi napatunayan. Wala silang clear right. Therefore, there is no violation of their right to warrant the issuance of a preliminary injunction or TRO. Ang sabi rito, what plaintiff has advanced before this court, sabi ng judge, are the alleged damaging and fearful denouements, parang haka-haka, which are as yet unsubstantiated. Walang napatunayan. Wala. For as it is a time when everyone is at a standstill, talagang gustong-gusto ng taong bayan awaiting the happening of the event, talagang nag-aantay sa debate. And what the participants thereto will have to say. Hindi pa nga nagsasalita Binusalan mo na Plaintiff's allegations are at best mere calculations or apprehensions. Calculations, apprehensions. To aver that the debate would just be a moro-moro. Moro-moro, sabi nila. And that the circumstances would only lead to hitting the target, Iglesia, while a respected expression of opinion would merit prematurity and absence of substantial basis. As set forth by Justice Puno in the aforementioned Iglesia ni Cristo case versus the Court of Appeals, unless this speech is first allowed, kailangan patunayan mo muna, its impact cannot be measured, and the causal connection between the speech and the evil apprehended cannot be established. Therefore, sabi ng husgado, wherefore premises considered, plaintiff's application for the issuance of a preliminary injunction or temporary restraining order is hereby denied. Maliwanag! Ayan. Dating naghahari-harian daw. Ngayon, lahat ng ministro ng Iglesia ni Manalo naduwag kay Brother Eli Soriano. Kaya nga mabuti ay
wag na nating pansinin yon. Dahil ito naman ginagawa po namin running debate na ito Ano pa ba naman ang gusto niya? Sabi, Doon nga ako nadali Doon kayo nadali. na malis. Bakit po? Kasi inaasahan ko, magdidebate sila. Oh. Nandun pa ako. Nung umayaw, bigla akong naalis na dun. Ayun. Dahil wala silang inuurungan Diyan ako lumaki Alam ko, walang inuurungan ng iglesia na debate. Ngayon lang kayo nakakita Ngayon lang ako nakadinig na umurong sila.